Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay kanina, na-establish natin na hindi bihira o madalas namang tumatama ang mga bagyo dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Ang bihira at ang unusual ay ang pagkakaroon natin ng bagyo na halos magkakadikit o kakaunti ang time interval. At ito pong mga to ay may mga pangalan pa o nasa at least tropical storm ang lakas. Ngayon pag-usapan natin ang physical reason o ang dahilan kung bakit nga nagre-record pataas ito pong mga bagyo na ito patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang madalas nyong marinig sa mainstream media ay may ridge ng high pressure area na nakapatong sa mga bagyo. Pero to what extent? Ito pong nasa aking likuran ay hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere. Yan po ay nasa 400 millibar level na kung saan tinatawag nga nating steering level. Ito ang kadalasang nagdidikta kung saan patungo yung ating mga sama ng panahon or mga bagyo. Hindi po pinapakita to ng mga Facebook forecasters at ng windy. Ngayon, ito pong high pressure area sa itaas na bahagi ng ating bagyo ay lingering po or persistent. Matagal na po yang nandyan. Ito po ang nagpakilo sa bagyong Marce patungo dito sa hilagang bahaging ng Luzon na ngayon ay isang low pressure area na lamang. Kung mapapansin nyo dito, ang bagyong Nika rin po ay nandito na sa dulong bahagi nito kaya nagsisimula na po yung mag-recurve paitaas. Ito rin po ang nakapatong dito sa bagyong Ophel na kung saan yan po ang nagpapakilos dito pa-recurve or patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon or dito sa extreme Northern Luzon area. At ito rin po ang nakapatong dito po sa posibleng tawaging bagyong Pipito, ang bagyong may international name na Manny. At medyo malakas pa po yan dito sa banda na ito kaya may possibility pang sumubsub pa ng kaunti o kumilos pa southwestward ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito. Para po sa recurve scenario ng bagyong Ophel at ng bagyong Pipito, dapat makarating po yan dito sa dulong bahagi ng ating high pressure area. Dahil normally nga recurve pataas sa mga bagyo, ito pong malawak na high pressure area na ito ang pumipigil dito po sa mga bagyo na ito na tuluyang umakyat o mag-recurve paitaas. Kaya kailangan nilang makarating dito sa edge o dulong bahagi nito. Or umatras ng konti o mag-recede po ito pong high pressure area na ito patungo dito sa silangan. Sa ngayon, nakikipagbanggaan pa ito pong bagyong Ophel, lalong-lalo na ito pong bagyong may international name na Manny. Medyo matagal na po yan dyan sa area na yan dahil nga sa interaction niya sa mga high pressure area na yan. Halos sabay po yan naging tropical storm ng dating bagyong Nika. Kaya po nagsisitama sa itaas na bahagi ng ating bansa itong mga bagyo na ito dahil po sa malawak na high pressure area na ito. Pero ang dalas po niyan ay dahil naman po sa dami o short interval sa pagitan ng mga bagyo na ito. Ngayon puntahan na natin ang bagyong Ophel. Sa kasalukuyan wala pa pong direktang epekto sa ating bansa ito pong bagyong Ophel. At ito namang dating bagyong Nika ay palayo na rin po sa ating landmass or kalupaan. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lang sa mga isolated o yung mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Habang binabaybay naman itong bagyong Ophel, itong East Philippine Sea, patuloy po ang paglakas nito. Ito po ay tumungtong na sa severe tropical storm category ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 115 km per hour. Kaninang alas 5, ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 780 km east ng Virac, Catanduanes. Nandito po yan sa kalagitnaan ng East Philippine Sea. Medyo mabilis din po ang pagkilos nito sa 30 km per hour pa west-northwest direksyon nga ng Northern Luzon. So narito po ang track ng Pag-asa para sa bagyong Ophel. Kasalukuyan nga lumalawak na yung kanyang kulay dilaw at nagkakaroon na rin siya ng kulay pula dahil sa unti-unting paglakas nito. At mas lalawak pa po yan if ever mas malapit na po yan sa ating bansa dahil nga sa inaasahan nating paglakas po nito bago pa man mag-landfall. Base dito, maaaring bukas yan po ay tumungtong na sa typhoon category at maaari po yung mag-landfall as a typhoon dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, yung critical times natin sa paglapit at pagdikit nito pong bagyong Ophel dito po sa hilagang bahagi ng Luzon ay sa darating na Thursday. Pero bukas, posible na pong sumabit yung kanyang outer rain bands o yung kanyang panglabas na kaulapan at sirkulasyon dito po sa hilagang bahagi o dito po sa general area ng Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yung ating area of uncertainty sa ngayon ay mula dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon. Yan po yung general area na posibleng puntahan nito pong bagyong Ophel. Samantalang sa kabilang dako at medyo malayo pa sa ating boundary line ang tropical storm Manny. Ito po ay nandito sa general area ng Guam sa kasalukuyan at huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,515 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ito po ay kumikilos pa westward sa direksyon ng ating bansa sa bilis na 30 km per hour. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Manny, ang posibleng tawaging bagyong Pipito ay may lakas na hangin na nasa around 75 km per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 95 km per hour.
So narito naman ang track ng Japan Meteorological Agency para dito po sa bagyong may international name na Manny. Gaya nga ng nabanggit natin kanina, dahil dun sa malawak na high pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating mga bagyo, may pagkakataon pa pong kumilos pa southwestward o pasubsob. Ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito. So magpapatuloy po yung sumubsob ng bahagya bago pa man makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, maaaring sa darating na Thursday. By that time, magsasabay po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito at ang bagyong Ophel. Sa darating na Thursday nga, nasa itaas na bahagi na ng ating bansa ang bagyong Ophel at nakaka-apekto na po yan sa kabuuan ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Habang papasok naman, ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong nakikitang posibleng pag-recurve nito pahilagang bahagi ng Luzon sa direksyon na tinutunguhan o pinupuntahan ng bagyong Ophel. Dahil nga yan, dun sa ating ridge ng high pressure area. Dahil po dun sa kanyang edge or nandun na po yan sa bandang dulo ng kanyang high pressure area. Pero again, medyo malayo pa po ito at medyo malawak pa yung kanyang area of uncertainty o cone of probability. Depende pa po sa lakas ng ating high pressure area kung posible pa po yan sumubsob. Base nga dito, sumasabit pa yung kanyang area of uncertainty dito sa ilang areas ng Bicol region at malaking bahagi ng Central Luzon. Yung ating general area na posibleng puntahan, itong posibleng tawaging bagyong Pipito, ay malawak pa mula dito sa Central Luzon, Northern Luzon at extreme Northern Luzon. At posible rin sumabit yung kanyang panglabas na kaulapan dito sa area ng Bicol region at Eastern Visayas dahil yan nga yung ating landmass na medyo nakausli dito sa may East Philippine Sea. Kaya bukod sa bagyong Ophel, babantayan din po natin ang posibleng paglapit nitong posibleng tawaging bagyong Pipito dahil halos magkasunod po ang dalawang ito. Again, maliwalas pa pong panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan dyan po patungo ang bagyong Ophel at posible rin po dyan din patungo ang posibleng tawaging bagyong Pipito. Gabitin sana natin ang maganda at maliwalas na panahon na ito sa pagbangon at sa paghahanda sa posibleng maging epekto ng pagdikit o pagtawid ng bagyong Ophel dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Bukas ang tabayan muli ang ating pagtalakay para dito sa bagyong Ophel at dito po sa posibleng tawaging bagyong Pipito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.